Ito po yung title ng song, Just Be Held by Casting Crown. Ako po ay mahilig talaga sa music, kaya from time to time mapapansin niyo, ba't patugtog ng patugtog yan si Pastor? Ganun po talaga yung mga rockista ng dati, no? Mga adik-adik noon. Mga ano kami, mga music lover. Mga sound tripper, ayan, sound tripper kami. Mahilig kami sa music. And music is part of me. Music is the language of the soul. Kaya kung ano yung mga messages ng song, it really, nagpe-penetrate sa akin yun. Kahit nung hindi pa ako Kristiyano, and nung ako'y naging na-awaken ako sa Christianity, isang song yung tinutugtog ng mga classmates ko habang nakikipag-riot ako doon sa Carino High School. Binibigay ko yung mga gamit ko sa kanila tagahawak, mga Christian pala. So, siguro habang hawak nila yung notebook ko, bag ko, nagpe-pray. Ang tinutugtog nila pag nagkakaroon ng break time sa school, walang teacher, tupang ligaw. Nakarinig nun, tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. So habang nagja-jamming sila doon, pinakikinggan ko, okay, ano? Parang ako yun, kinakanta nila. Parang ako yung kinakanta nila. So during that time, music talaga ay, may mga music na tumatatak sa akin. So yun yung first music, Christian music, na tumatak sa utak ko na parang ako yun Parang ako yun. So dahil mahilig ako sa music, bahagi ng buhay ko, mula noon hanggang ngayon, ang mga songs. At nagmi-minister talaga sa akin yung song. Okay, nagmi-minister. So every time, pag may mga song na naririnig ako, alam ko yung singer na anointed tsaka hindi. Alam ko yung mga song na na-compose because of experience, because of truth, at because of money. May mga song kasi na makabuo lang ng album, gawa ng gawa, walang dating, walang effect sa mga nakikinig, ang mahalaga lang kasi kumita ng pera. So even preaching, alam ko yung preaching na galing sa puso at galing sa karanasan at yung preaching na galing lang sa libro. So ganun din sa songs, may mga songs na powerful pag napakinggan mo. At mayroong mga banda rin na powerful din yung kanilang mga songs dahil yung kinakanta nila is based on their experiences. So one of those, itong Casting Crown, yung mga kanta nila medyo, sa akin to, yung estilo kasi, hindi naman ako papuri song, di ba? Hindi naman ako mahilig sa ganyan. Rockista naman talaga ako dati. Kaya yung mga datingan ng tugtugan, yung mga kalampagan. Pero, ang importante sa akin dito, yung lyrics. Okay? Yung lyrics, yung God move first o love move first. Tapos ito nga yung Just Be Held. Ang meaning nitong song, ayan na, nakasulat na dyan. Ano daw? Sige nga, basahin nyo nga. Hold it all together, everybody needs you strong, but life hits you out of nowhere and barely leaves you holding on. And when you're tired of fighting, chained by your control, there's freedom in surrender. Lay it down and let it go. Sige, tapusin natin. So when on your knees and answered seem so far away, you're not alone. Stop holding on and just be held. Your world's not falling apart, it's falling into place. I'm on the throne. Stop holding on and just be held. So ano daw? Ano daw meaning? For the song to minister to you, you need to understand the lyrics. You need to understand the words. Kasi minsan nakikinig lang tayo ng music dahil sa tono, dahil sa timing, dahil sa upbeat, maganda yung tugtugan. Minsan kahit hindi maganda yung upbeat ng tugtog, basta maganda yung lyrics sa akin, pinakikinggan ko yun. So the lyrics is important. So ano daw ang lyrics? Anong sabi dito? At least makakuha tayo ng idea ano ang meaning ng song. So ano daw? Hula na lang. Sige, hindi naman papatayin ngayon ng mga hula. Ano daw? Kapit lang.
Pagpakatibay, ano pa? Laban lang. Ano pa? Kapit lang, laban lang. Ano pa? Tuloy lang. Ano pa? Sama-sama tayo. Okay, mukha nga talagang may nakukuha sila pero hindi nila matumbok. Pag ito lumabas sa Olympic, panay-gilid ang sapol ng bala, hindi tayo makakagaya kay Turkey eh. So okay, ito yung meaning ng song. Hold it all together, everybody needs you strong. Last Sunday, nagturo pa ako dito pero iba na yung feeling ko nun. And then, yung mga tao sa bahay, may mga lagnat-nat, may mga trangkaso o busipon. So, turo uli ako ng Sunday ng gabi, kinabukasan. Trabaho, as usual, Monday, kailangan kong maiba naman yung work delivery every week. Monday supposed to be iba. Kaya lang nag-blackout na ako, hindi na ako makabangon, CR. Dumilim na yung kapaligiran ko at humiga na lang ako mula Monday hanggang Wednesday. And then Wednesday, hindi ako makahinga dahil yung oxygen ko para hanggang dito na lang, hanggang tuhod, hindi na ako kumpletong maipump lahat. Dahil meron ako pa ring tinitik na Carvid para nga yung puso ay mabilis yung mabagalan ng masyadong tibok para hindi hirap. So, sabi ko, Lord, lagi ko sinasabi tuwing may sakit ako, ang dami kong trabaho, Lord, hindi ko pwedeng magkasakit. I cannot afford to be sick. Matatambak yung trabaho ko sa church, matatambak yung trabaho ko sa bahay, at malamang baka walang ibang gumawa niyan. So, lagi ko sinasabi pag ako may sakit, nagpipray ako, Lord, ano ba? Everybody needs me strong. Kailangan ako doon, kailangan ako pumunta roon, kailangan maipag-pray doon, kailangan kong gawin to. Yung mamamatay-matay ka na, pero kailangan mo pang gawin. So, everybody needs you strong. Pag ikaw tatay, pag ikaw magulang, lalo na malaki-laki pamilya mo, hindi ka pwedeng maka-afford na magkasakit ng matagal-tagal. Everybody needs you strong. Totoo? Kailangan eh. So, yun ang lagi kong prayer, hindi para sa sarili ko. Lord, ang dami kong gagawin, ang dami pang hindi tapos, ang dami pang everybody needs me strong. Ngayon pa nga lang, may kailangan na akong pumunta doon eh. Kinabukasan ng Miyerkules, kailangan kong pumunta sa isang ganito, ganyan. So, pero, totoo yun na kailangan kang maging malakas, but life hits you out of nowhere. Hindi mo kontrol ang buhay mo. Hindi mo kontrol kung ano yung mangyayari sa kapaligiran mo. Hindi mo kontrol kung may virus na kakalat sa paligid natin, tapos nananahimik ang DOH, yung mga ganon, hindi natin alam yan. Then, barely leaves you holding on. Nagkasakit ka, may mabigat na problemang dumating, and then, naiwan ka na nagpipilit lumaban at kumapit. Yung sabi nyo, laban lang, kapit lang. Ngayon, the question is, yun ba talaga ang meaning ng song? Abangan, malaman natin mamaya sa ending. After 3 hours to eh. Doon sila tumawa. Sabi na, hindi ko kaya yun. Okay. So, and when you're tired of fighting, laban lang. Kaso, alam nyo ba nakakapagod din lumaban? Sinong alam to, nakakapagod din lumaban? Pag yung kalaban mo insisting and talagang focus talaga na pabagsakin ka, yung labanan na hindi lang naisip. Naalala ko yung nung bumagsak yung Jerusalem sa Old Testament, almost 3 years binakbakan ni Nebuchadnezzar. Sinunog yung wall, binabangga yung wall, ay matibay, hindi kinaya. Pero 3 years pinagtiyagaan. Pinagtiyagaang bugbugin, pinagtiyagaang sunugin, pinagtiyagaang kung ano-anong ginawa hanggang lumambot yung pader. Almost 3 years bumigay. Kaso nagiging sophisticated yung mga gadget. In the New Testament, ganun din. Ginawa uli yung wall. Tinira lang ng mga 3 months. Bagsak yung wall. Yung sa Turkey, yung Sophia Basilica. Ito yung pinakamalaking church. Katapat ito ng Vatican. Nahati po yung Roman Catholicism sa East and West.
Yung Vatican, tsaka itong sa Turkey, yung malaki-malaking dome doon na pag nanood kayo ng Taken, doon sila nagtatakbuhan sa taas. Yun po ay katedral na nasakop ng mga Muslim. Bago yon, may wall yon. May wall doon sa Istanbul. Tinapos lang yon ng 52 days. Pero ang kapal nun, patikan yun, hindi kayang pabagsakin. So pag insisting yung kalaban, kahit matibay ka pa, bibigay ka rin. Sabi mo sa katabi mo, kahit matibay ka pa. Pag yung kalaban mo tuloy-tuloy, pag yung problema mo sunod-sunod, pag yung mga hinaharap mo ay dugtong-dugtong at hindi tumitigil, bibigay ka rin. Sabi mo sa katabi mo, bibigay ka rin. Kaya sabi rito, when you're tired of fighting, chained by your control, there's freedom in surrender, lay it down, and let it go. Kaya ang meaning ng song, hindi yung lumaban ka pa. Ang meaning ng song, hindi yung tuloy lang, sama-sama together. Actually, hindi yan ang meaning ng song. Ang meaning ng song, huwag ka nang lumaban. Ha? Ka nang lumaban? Ganon? There's freedom in surrender. Let it down and let it go. And then sabi dito, so when you're on your knees and answer seems so far away, Lord, tanggalin mo na tong sipon ko, hindi na ako makahinga. Lord, tanggalin mo na tong ubo ko, nahirapan na akong matulog. Lord, tanggalin mo na tong rayuma ko. Lord, tanggalin mo na tong gout ko, hindi ako makalakad. May trabaho pa bukas. Lord, tanggalin mo na tong... Hindi kasali asawa, ha? Lord, tanggalin mo na tong... Ang dami mo pinatatanggal. Pero ang sabi dito, when you're on your knees and answer seems so far away, walang sagot. Walang sagot. Paano na to? You're not alone. Stop holding on and just be held. Your world is not falling apart. It's falling into place. I'm on the throne. Stop holding on and just be held. The meaning of the song is this. May mga moment na hindi mo na kailangang lumaban. Kailangan mo na lang magpahinga sa kamay ng Diyos. Kasi ang problema sa atin, lalo na yung mga negosyante, ha? Ayaw natin na may nangyayari sa buhay natin na hindi natin control. Gusto natin from A to C control. Alam ko nangyari, saan ka galing? Dapat dito ka pupunta, dito ka pupunta. Dapat ang ending ganito. Ay hindi nangyari yung ending na gusto mo. Dahil hindi naman ikaw ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang Diyos. Hindi laging gusto mo ang nangyayari. At hindi yung gusto mo ang dapat mangyari lagi. Dito, pag may mga nararanasan tayo, nawawalan tayo ng control sa katawan natin. Sarili mong katawan, hindi mo mga makontrol eh. Correct? Pag may sakit ka, sarili mong katawan, hindi mo control. Eh kung katawan mo, ubo mo, sipon mo, trangkaso mo, o kung ano pang sakit mo, hindi mo nga control, mangungontrol ka pa ng iba? Hello? Ang tinuturo ni Lord sa atin, stop! Stop! Stop na mangontrol ng iba. Business mo, tao mo, anak mo, church. Stop. God is in control. You are not. God is on the throne. Stop holding on. Just be held. Hindi. Baka mamaya, pag hindi ko ito nasubaybayan, mamatay-matay ka na. Gusto mo pang malaman kung ano nangyayari, detalye dito? Minsan, tinuturuan ka ng Diyos, mas alam ko yung dapat gawin kaysa sa'yo. Ako Diyos, ikaw hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka Diyos. Bumitaw ka na sa pagiging Diyos. Ang Diyos, kailangan niyang malaman from A to C. At alam niya yon kahit hindi pa nangyayari. Pero ikaw, hindi ka Diyos. Hindi mo kailangang malaman yon. Minsan nga, kailangan mo magtiwala sa Diyos na alam niya yung ginagawa niya at ikaw hindi mo alam. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam. Huwag mo ipagpilitan. Huwag kang magmagaling. Hindi mo alam. Ang kailangan mo, bumitaw. Let go. Bitawan mo sa Diyos lahat ng alalahanin mo. Yun naman ang turo ng Bible. Cast all your cares. Cast all your cares. Ibigay mo sa Kanya. At pag binigay mo sa Kanya, alalahanin mo, sakit mo, problema mo, bahala na si Lord kung anong gusto niyang gawin. Hindi, Lord, kailangan ganito gawin mo. Di magpalit kayo. Sige, palit kayo. Kulit mo eh.
One time, nagpalit ang Diyos at ang tao, nahirapan ang tao eh. Napanood niyo ba yan? Napanood niyo yung Bruce Almighty? Binigyan siya ni Lord ng kapangyarihan to be God. Sa simula, ang sabi, ang galing kaya kong hatiin yung soup. Hinati niya. Yung napapanood niya sa Bible, in-apply niya, hinati yung dagat, nahati yung soup. Sabi niya, okay to, kapangyarihan niya. So ang ginawa niya, lahat ng tumaya sa loto, pinanalo niya. Lahat ng prayer, sinagot niya. Ano nangyari? Nagkagulo-gulo. Alam niyo mo, to be God is not only to have power. You should have wisdom. It's hard to be God. Dapat may wisdom ka, hindi lang power. Sinagot mo, dahil powerful ka, walang wisdom. Nagkagulo yung ginawa mo. Hindi ka nakatulog, nakagulo ka pa. At maliban sa power and wisdom, bilang God, meron kang puso, may compassion, may love. So pag isa lang ang karakter mo, you're not qualified to be God. And no one of us, wala dito qualified para maging God. Guguluhin mo mundo. Kaya gumugulo mundo mo kasi nagpapanggap kang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo man sinasabi yan, pero yan ang ginagawa mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya gumugulo mundo mo. Pinakikialaman mo trabaho ng Diyos. So during those moments, sabi ko, Lord, bahala ka na. Hindi ko maramdaman yung oxygen umaakit sa utak ko, sa ulo ko. Tulog na lang ako, itulog ko to, bahala ka na. I stop holding on, bahala ka na. Ngayon, pag nagising pa ako bukas, thank you Lord. Pag hindi, praise the Lord. Pag nakita tayo sa lupa, thank you Lord. Pag hindi, nakita tayo sa langit, praise the Lord pa rin. So, pag nag-let go ka, yung mga hinanakit mo sa buhay, yung mga frustration mo, bakit ganito, nahawa kasi ako ganito, stop it. Your world is not falling apart. It's falling into place. Nilalagay ka ni Lord sa tamang lugar, sa tamang panahon na to. Kailangan mong nandyan ka para matutunan mo na hindi ka magaling. Para matutunan mo na hindi ka powerful, na hindi ka ang in control sa lahat. Pati sa sarili mong katawan, you are not in control. So ang gagawin mo lang, stop holding on, hayaan mo lang si Lord na humawak sa'yo. Tandaan niyo to. Kahit anong higpit ng hawak mo sa Diyos, makakabitaw ka pa rin paminsan-minsan. Pero si Lord, kailanman di ka niya bibitawan. Pag ikaw humawak, delikado, makakabitaw ka. Pero pag si Lord humawak, walang problema, hindi ka niya bibitawan. Kaya sabihin mo, hayaan mo si Lord humawak sa'yo. Huwag kang magaling-galingan. Nakahawak naman ako kay Lord eh. Makakabitaw ka rin. Pero pag si Lord ang humawak sa'yo, never, never, never kanyang bibitawan. Lift up your hands, lift your eyes. In the storm is where you find me. Minsan ayaw natin ng problema, ayaw natin ng bagyo, ayaw natin ng shadow of the valley of death. Ayaw natin doon, pangit doon eh. Kaso si Lord andun. May mga panahon na nandun siya, wala siya sa green pasture. Lagi ko nga sinasabi, aanuhin mo ang blessing, aanuhin mo ang magandang bansa, wala naman si Lord doon. Aanuhin mo ang kayamanan kung nalalayo ka sa Diyos. Dahil ang tunay na saya, wala sa pera. Alam niyo ba yon? Yung mga taong binigyan ng maraming pera, lalong gumugulo utak eh. Kaya mabawasan lang ng konti, hindi mo na maintindihan kung anong gagawin eh. So, in the storm is where you find me. And where you are, I hold your heart, I hold your heart. Come to me, find your rest in the arms of God who won't let go. So may mga panahon na kailangan mong lumaban, pero may panahon na kailangan mo na lang magpahinga sa kamay ng Diyos at bahala na siya. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na yun. Huwag ka na magpilit. Hindi ikaw ang Diyos. You are not on the throne. He is on the throne. God is in control always and forever. Kaya kung hindi mo alam kung ano nangyari, let God do His job. He is in control. He is on the throne. Naalala ko doon sa Isaiah, sabi doon, nung namatay yung hari, in the days that King Uzziah died, I saw the Lord seated on the throne, high and lifted up. Nung namatay yung pag-asa nila, yung mabuting hari, wala na. Pero si Lord nandun pa rin sa trono. Pag hindi mo na kaya yung buhay mo, kapit lang kay Lord. Pag hindi mo pa rin kaya, hayaan mo si Lord kumapit sa'yo.
Okay? So, yun ang topic natin for this season, for this month. What to do sa mga panahon na meron tayong nararamdamang mga sufferings, pain, at ano ang reason, anong purpose? What's the reason and purposes of pain and suffering? Makakaiwas ba tayo dyan? Mababawasan ba natin yan? Or bakit ba tayo nakakaranas ng ganyan? So, isa-isahin natin to. Para pag dumaan kayo dyan, so you will know what to do. Let's begin with the meaning of suffering. The word suffer, sa diksyonaryo to, to experience pain, distress, or loss. Pag ikaw ay nakakaranas ng sakit, pasakit, o problema, o mga stress or distress, o kawalan, nawalan ka, nawalan ng kamag-anak, nawalan ng buhay, o kung ano man, o even namatay yung alaga mo. So that's part of suffering. So you suffer the pain, at ito yung meaning sa dictionary. Ngayon sa Greek naman, sa Bible, ang pangit, no? Pasko. Kaya pala pag Pasko, maraming nahihirapan eh. Suffer is Pasko. To experience pain, ill treatment, roughness, violence, or outrage. To endure suffering and undergo evils from without. So pag nakaranas ka ng suffering, hindi maganda. Evil ang dating. Hindi nakakatuwa sa unang tingin at sa unang karanasan. So that's the meaning of suffering. Pero to make it easy, to make it understandable, ang meaning ko sa suffering is this. Anything that causes you pain, physically, emotionally, mentally, or financially, etc. Pag ito nagdudulot sa iyo na nasasaktan ka, wala kang pera, o nasasaktan ka physically dahil ang dami mong nararamdaman sa katawan mo, that's suffering. Ngayon, ang tanong, sino ngayon ang dumadaan dito? Halos, marami ha. Financially, emotionally, physically, mentally. So kung ikaw ay medyo nakakaramdam ng pain sa lahat ng, o isa man dyan, o dalawa, sa area na yan, then you are suffering. Then you are part of the story. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo ang kwentong ito. Kaya makinig ka. Okay? Mamaya ka na matulog pagkatapos. So, how suffering started sa buhay ng tao. Alam natin yung sa Bible Study Leaders Manual, topic number 3, the origin of suffering. When Adam and Eve disobeyed God, sin entered humanity. Sin breeds suffering, sickness, and death. Alam natin, nung nilikha ng Diyos, ang tao, hindi kasali ang suffering. Hindi included sa plan ang suffering. Walang pain, walang sorrow, walang death, walang war, walang virus, walang problema, matino ang mundo, maayos ang mundo, mabubuhay ang tao ng araw-araw masaya. Ngayon, wag niyo akong tanungin, hindi ba boring yun? Ewan ko. Palagay niyo, pag ang buhay niyo araw-araw masaya, boring kaya? Ha? Nasubukan niyo na ba? Ay, araw-araw away. Alam piliin niyo? Araw-araw gulo, araw-araw away, o araw-araw masaya? Di ba? Para ka nanonood ng mga Walt Disney movie na walang kontrabida. Laging masaya. So, tingnan natin. Malalaman natin to pagdating sa langit. Kung sa tingin nyo, ang buhay na laging masaya ay boring, ako, delikado yan kasi sa langit laging masaya. Sa langit laging masaya. Okay? Wala pong lungkot sa langit. Walang sakit, walang iyak. Walang tampuhan. Walang awayan. Yun po ang langit. Kaya mag-isip na kayo ngayon, ready kaya ako doon? Di ako yung bored. Baka bigla lumapit yung anghel sa'yo. Nangyari ba't malungkot ka dito? Walang malungkot dito sa langit eh. Nabuboard ako eh. Doon ka muna sa baba. Ilaglag yan. Padaanin sa capsule. Sa hospital, yung may mga kailangan silang gamot, idadaan sa capsule. Tapos nasa kabilang room na. Daan yan sa capsule. Pababain niya sa impyerno. Nabuboard sa heaven no? So, nung nagkasala si Adan at si Eva,
Doon pumasok ang suffering. Sin and Satan is the originator of pain and suffering. Kung walang sin, kung walang demonyo, wala sanang pain, walang suffering. Ngayon, theologically, huwag niyong sasabihin na si Lord ang nagsimula ng pain at ng suffering. Hindi po. Ngayon, theologically pa rin, sino bang lumikha kay Satan? Di ba siya? Oo nga, siya nga, no? May iba pa ba? O ngayon, ang nilikha ba ng Diyos, demonyo o anghel? Tinuro ko na dito yan. Anong nilikha ng Diyos? Demonyo o anghel? Anghel, di ba? Anong nilikha ng Diyos? Tao o demonyo? Oh, tao. Tingnan mo yung katabi mo. Tao, di ba? Para ka maging demonyo, tao ka, anong gagawin mo? Kung anong gagawin mo sa buhay mo, decision mo, yun na nagpapademonyo sa'yo. Yung free will mo. Nilikha ka ng Diyos na tao, pag nag-asal demonyo ka, kagagawan mo yan. Ganon din naman ang anghel. Nilikha ng Diyos si Lucifer na anghel. Shining angel, shining light. So ang sabi ng Biblia, itong demonyong ito, ginamit yung free will niya para sa kalokohan at siya ang nag-cause ng pain and suffering sa buong mundo. Pinasok ng kasalanan ang tao at yun, naging bahagi na yung kasalanan na yan, naging bahagi ng suffering na sa buhay natin. Sabi ng Romans 5, verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, sa isang tao pumasok ang kasalanan, tinanggap ni Adan. Tingnan niyo to Ang tinukso ng demonyo, sino ba? Si Adan ba o si Eva? Bakit si Adan ang sinisisi dito? Una, siya yung leader. Siya yung tatay. Sa kanya binilin yung kautusan. So yung command responsibility na sa tatay. So through one man and death, through sin, and so death spread to all men because all sin. Nung nagkasala si Adan at si Eva, pumasok na sa kasaysayan, sa experience ng tao, ang pain and suffering. Ang originator niyan, si Satanas. And every time may sin, may suffering. So ang sabi dito sa experience ni Job, man is born to trouble, o man is born to suffering. Job 5:7. So suffering is a normal part in the life of every human being. Pag tao ka, normal na mag-suffer ka. Ngayon, pag di ka nagsasuffer ngayon, baka patay ka na, akala mo lang buhay ka pa. Akala mo lang buhay ka pa. Or you are in the other dimension ng mundo. Di ba? May mga multiverse na tayo ngayon. Di ba? Kung ano-ano mga verse na lang. Dapat yung John 8:47 na verse ang pinopromote natin, hindi ko ano-anong verse. So, sabi dito, man who is born of a woman, meron bang nanganak na lalaki? Wala pa. So, everyone is born of a woman, so everyone is born through troubles and suffering. Sabi dito, man who is born of a woman is few days and full of trouble. Konti na nga lang yung araw mo, magulo pa. Sabi mo sa katabi mo, konti na nga lang, magulo pa. Kaya yung mga nasa last season, huwag nyo nang guluhin buhay nyo. You enjoy life. Huwag na kayo nag-aalala, paano no kung hindi natin magawa to? Nga, hindi nga ikaw ang control niyan. Hindi nga ikaw ang Diyos. Pwede ba tantanan mo ng pagiging God? Mahirap maging God. Yung mga nasa last season, lalo na, lahat ng season, pero yung nasa last season na kayo, tapos gusto mo pa rin maging God, nakakapagod maging God. Nakakapagod. Gusto mo, alam mo yung nangyari. Kailangan monitor mo lahat, control mo lahat. Hindi ka naman God. Pangalawa, hindi ka rin witch. Witch ka. Kasi ang witch gusto niya control. Yung mga taong sanay mangontrol, pag nawalan ng control, napapraning. Paano na? Pag di natin nagawa yan, paano na? Napapraning. Sabi mo sa katabi mo, number 1, hindi ka God. Lakasan mo. Pangalawa, hindi ka dapat witch. Dalawa lang ang may control. Si God, yung totoong may control, at yung mga witches. They want control. Okay? So, nakakapagod yung maging God at nakakabaliw din yung maging witch.
So, hayaan mo na lang. Hindi natin control ang buhay. Konti na nga lang, few days na lang, full of trouble pa. Kung tayo na sa last season, pilitin mong mag-enjoy sa buhay mo. Huwag mo nang problema. Paano kung wala tayong pera? Teka, ilang taon ka na bang nabubuhay? 50, 60. Pinabayaan ka na ba ng Diyos? Sige nga. Tanungin mo sarili mo, pinabayaan ka na ng Diyos? For 60 years, 65 years, pinabayaan ka na ng Diyos. Ba't naman problema ka pa ngayon? Ayusin mo buhay mo. Pagplanuhan mo, pero huwag kang mamroblema. Huwag kang mag-alala, magplano ka. Hindi yung, paano kasi? Pag ito. Yan ang ebidensya na wala kang tunay na paniniwala at pananampalataya sa kakayanan ng Diyos mo. Na God is in control. God is on the throne. Stop holding on and just be held. Tantanan mo na yan. Hindi ka magiging masaya sa last season of your life pag gusto mong mangontrol. So, few days na, full of trouble pa. Sa buhay na to, may dalawang klase ng suffering na na-experience natin sa buhay. So, ito ay introduction lang. Next week, haharuro tayo dito. Number 1, kaya tayo nagsasuffer, gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti. Tandaan nyo, nung nakipag-break ka kay Satan, sa palagay mo, masaya si Satan na nakipag-break ka sa kanya? Kaya nga, minsan pag may nag-break, hindi siyang nakipag-break sa akin, ako ha. Ano ngayon, kung ikaw siya? Siyempre naman, may ego yun, di ba? Siyempre naman, pag sinabi mong, ako nakipag-break kay Satan, insulto kay Satan yun, ako binrake. Pinaghahabol nga ako ng mga lokolokong to eh. Nakipag-break ako, totoo yun, nakipag-break tayo kay Satan. At si Jesus yung naging lover natin ngayon. So ngayon, for doing good, galit ang demonyo sa'yo. Ngayon, for doing evil, malaman natin isa-isa. Sample. Sabi dito sa 1 Peter 2:20. Reasons of suffering for doing evil or doing good. Sabi dito, for what credit is it? 1 Peter 2:20 hanggang 21. For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His footsteps. Tingnan nyo. When you sin and are beaten, you endure. When you do good and suffer for it, you endure. So, merong parusa sa paggawa ng mali. Pero, meron ding napaparusahan sa paggawa ng tama. Parusa ba ang tawag doon o nagsasuffer? Sabi dito, Christ also suffered for you, leaving you an example that you might follow in His steps. So, dalawa po yung paghihirap na dinadaanan ng mga Kristiyano. Sa pagsunod sa tama at paggawa ng mali. Kunyari, yung mga sakit-sakit natin, di ba? Lamon tayo ng lamon eh. Mukbang tayo eh. Pati hollow blocks, kinakain natin. Tapos magtataka tayo, bakit ka namatay? Magtataka tayo, bakit ka nagkasakit? Talagang hirap kumita ng pera sa mga panahon na yun eh. Ngayon, kasi alam ko, ang kinakain lang kahoy, yung mga anay. Pero yung bato, hindi pa ako nakakita ng ganun eh, first time. So kung gagawa ka ng mali at nakaranas ka ng hindi tama, ay hindi maganda, ay kasalanan mo talaga yan. Sabi nga ng mga matatanda noon, ano yun? Merese. Alam niyo yun, merese? Ano bang salita yun? Kastila ba yun? Merese. Ibig sabihin ng merese, you deserve it. Tama lang. Kasi kagagawan mo yan eh. 1 Peter 3:17, for it is better to suffer for doing good. So, may suffering sa paggawa ng mabuti, if that should be God's will, than for doing evil. Meron ding suffering for doing evil. So, paano natin malalaman na yung paghihirap mo ay kagagawan ng tama o kagagawan ng mali? So, malalaman natin yan sa susunod na kabanata.
Abangan next week. So 1 Peter 4:12-16. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Huwag kayong magtaka pag medyo mabibigat yung problemang dumadating sa'yo na para bang ibang klase na to, ibang level na to, hindi pa to nangyayari noon. So meron palang ganong punto sa buhay natin na parang ibang klase to Tandaan nyo to, ang pagsubok at pagpapala sa buhay natin, hindi pa baba pataas. The intensity, the frequency ng pagsubok at problema hindi bumababa, lalong tumataas. Pero in the same way, ang frequency at intensity ng pagpapala ng Diyos sa atin, hindi rin bumababa, tumataas din. Hindi pwedeng kunin natin yung pagpapala nang walang yung pagsubok at problema. Laging magkasama yan. Walang rosas na walang tinik. Walang umaga na walang gabi. Walang tagumpay na walang laban. Walang kapayapaan na walang bagyo muna. Bago magbagyo, kadalasan payapa ang hangin. O pagkatapos ng bagyo, walang hangin. Nandun kami sa Cebu, walang kahangin-hangin. Pag alis namin, binagyo ang Cebu. Laging ganun ang kwento. So, hindi pwedeng gustuhin mo lang yung magagandang side at yung mga pangit na side ay ayaw mo. Mapaparaning ka sa buhay na to. Pag may pera ka, pag masaya nangyayari, ang saya-saya mo. Pero pag wala kang pera, pag may sakit ka, halimaw ang buhay mo. Lumalabas yung mga pakpak mo at mga ngipin mo para kang dragon, umaapoy lahat ang kapaligiran mo. Paano na? Tapos biglang nag-rapture habang umaapoy ka. Kasama ka kaya? Ha? Nag-rapture mo kang dragon. Umaapoy yung bunganga mo sa galit. Kasi kung ano-anong pangit na nararanasan mo, biglang walang announce, nag-rapture. Uy, ano yung dragon na yan? Bakit kasali sa rapture yan? Patay tayo dyan. Kaya umayos tayo. Sasabi dito, this fiery trials is to test you, but rejoice in so far as you share Christ's suffering. Ito nga yung diniscuss namin sa prayer and fasting kahapon. Magalak kayo dahil kayo'y nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Walang taong normal na tao na nagalak dahil may problema siya. Pero maraming normal na Christian na nakasulat sa Biblia na nagagalak pag may problema at pagsubok. Hindi lang nagagalak, naglulundak sa galak. Sabi ng Bible, rejoice. Rejoice in so far you share Christ's suffering, that you may also, again, rejoice. Dalawang beses. Rejoice, rejoice. Hindi pa nakontento sa rejoice. May nakalagay pang, be glad. Magsaya, lumundog sa saya, magdiwang. Be glad. When His glory is revealed, if you are insulted for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer or thief or an evil doer or as a meddler. Yet, if anyone suffer as Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. So may suffering sa paggawa ng mali. Pero may suffering din sa paggawa ng mabuti. So ano ngayon ang kaibahan ng dalawa? Kung kayo mamimili, anong gusto nyo? Mag-suffer sa paggawa ng mali o mag-suffer sa paggawa ng tama? Di nga. Uy, gumawa na akong tama, tapos yan pa. Huwag na lang. Gawa na lang tayo ng mali. Ganun din naman eh. Next week, pag-aaralan natin, what's the difference between sa paggawa ng mali, nagsasuffer ka, at sa pagsunod sa tama, nagsasuffer ka, pag-aralan po natin yan. Dito lang ako, tatapusin ko lang ito. May reasons of suffering. Introduction lang naman tayo. Sa Christians, kaya tayo nagsasuffer for wrongdoing or nagkasala tayo ngayon ay pinapalo ng Diyos. Sabi ng Bible, next week aralin natin yan, bilang mga anak ng Diyos, pag ikaw nagkamali, pag ikaw nagkasala, didisiplinahin ka ni Lord.
May 3 klaseng disiplina o 4. Sasabihan ka, tuturuan ka, pagagalitan ka, at pag di ka nakakuha sa pagalit, palo abutin mo. At mahirap magkapaluan. Okay? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo hintaying mapalo. Pag pinagalitan ka ni Lord, paano mo malalaman pinapagalitan ka ni Lord? Pambira, lahat ng preaching patama sa'yo eh. Tapos hindi lang Sunday. 1 taon na halos, lahat ng preaching, ikaw topic. Tapos hindi ka pa pinagagalitan ni Lord niyan. Pag yan, ganyan ang nararamdaman mo, ay manda ka na. Baka hindi ka makuha sa pag-alit, pak. At pag si Lord na malo, hindi mo makakalimutan. Hindi mo makakalimutan. Kaya don't wait sa paluan. Okay? Then, paano tayo nagsasuffer? Christians pa rin. Pag ikaw sumunod sa Diyos, yung mga demonyo, ayaw niya na makasunod ka sa Diyos, hahadlangan ka. Then, susubukin ng Diyos yung iyong pananampalataya sa pagsunod. Hinahayaan niya tong mga demonyong ito, i-test yung faith natin. Okay? And then, pag unbeliever ka, normal lang na naghihirap ka dahil hiwalay ka sa Diyos. Lahat ng hirap, saan galing? Kanina, saan galing? Galing sa demonyo at galing sa kasalanan ang lahat ng paghihirap ng tao. Believer ka man o unbeliever ka. Do not blame God for bad things, evil things na nangyayari sa iyo. Dahil diyan tumitibay ang faith natin pag alam natin kung saan tayo nakatayo. Sabi ng James 1:16-17, do not be deceived, my brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. Pag binasa niya yung context sa verse 12, 14, 13, 15, ang pinag-uusapan doon, pwede bang tuksohin ng Diyos ang tao? Pwede bang testingin ng Diyos ang tao? Ang sagot doon ni James, hindi. Kailanman walang tinukso ang Diyos. Kailanman walang sinubok ang Diyos na tao. Ngayon, ang ending niya, dahil lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos, walang masamang bagay na galing sa Diyos. So kung ikaw ay nagsasuffer because of chastisement, kung ikaw ay nagsasuffer because of disobedience, kung ikaw ay nagsasuffer because of testing, hindi ka gagawa ni Lord yan. Hello? Hindi ka gagawa ni Lord. Walang bagay na pangit o masama na nanggaling sa Kanya. Kung masama ang mga nangyayari, hindi galing kay Lord yan. Saan galing yan? Saan galing daw? Ulit. Balik tayo. Galing sa demonyo at galing sa kasalanang ginawa natin. Okay? Huwag na huwag nating pagbibintangan ng Diyos. Bagamat, sabi kanina doon sa prayer, Lord, nagdadasal naman ako pero walang sagot still. That's the privilege, prerogative ni God kung sagutin yung dasal mo o hindi at that moment of time dahil may tinuturo si Lord sa'yo. Diba? Kaya ka namang pagalingin. Kunyari, sisipunin ka pa lang, uubuhin ka pa lang, magtatrangkaso ka pa lang, isang dasal mo pa lang, hindi ka pa nga nagtatas ng kamay, magic, magaling ka na. Kaya ni Lord? Kaya. Bakit di niya ginawa? Ha? Anong matutunan mo kung lahat magic? Diba? Yung anak mo umiyak. Uy, anak umiyak. Ilang buwan? 6 months. Okay, dede. Umiyak ulit, 1 year. Dede. Umiyak ulit, 2 years. Dede. 3 years. 4 years, umiyak ulit. 15 years na yung anak mo. Pag umiyak ulit, subo anak. Pawis likod. Anong matutunan yan? Kada iyak, nandyan ka. Hello? Wala. Kung ganun si Lord sa atin, na kada iyak natin, kada pain, Lord, sasagot agad, wala kang matututunan sa buhay na to. Hindi titibay ang pananampalataya mo. Kaya lahat ito may purpose. Alam ni Lord kung anong mabuti sa atin at kailanman di niya tayo ipapahamak. Alam niya yon. And then, sabi dito, lahat ng mabuting bagay galing sa Kanya. So therefore, kung hindi maganda, hindi yan galing sa Diyos. Numbers 32:23. Be sure your sin will find you out. So meron ding tinatawag na natural consequences. In every action, sabi ni Isaac Newton,
In every action, there's an equal opposite reaction. What you sow, you reap. Kung nagpabaya ka sa katawan mo, normal lang na magkasakit ka. Kung mukbang ka, o hindi naman hollow blocks kinakain mo, noodles umaga, noodles gabi, tanghali, lahat noodles. And then nagbara yung bituka mo. Kailangan ngayon ng Poso Negro para bombahin. So normal lang yun. Kasi kagagawan mo yan eh. Your sin will find you out. Mananagot ka sa mali mong ginawa. So, bakit may mga pangit na nangyayari sa buhay natin? Kadalasan kagagawa natin. Sabi mo sa katabi mo, kadalasan kagagawan mo. Kaya huwag kang maghahanap ng pagbibintangan. Kaya huwag kang maghahanap ng sisisihin. Kaya huwag kang maghahanap ng aawayin. Pagbubuntanan ng ngit-ngit mo sa nararamdaman mo, dahil kagagawan mo yan. Sabi mo, kagagawan mo yan. Kaya magsisi ka na. Sisi ka na. Okay? So, to be continued tayo next week. Pag-aaralan natin yung mga examples sa Bible. How tayo magtatagumpay in spite, despite na merong mga pain, may suffering. Paano tayo magpapatuloy kahit merong ganyan? At paano natin i-maximize yung mga benefits ng mga pangyayaring ito? So, yun po yung pag-aaralan natin next week. Abangan. Okay nga, absent. Tayo po tayo. Okay, sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Meron po ba? First timer tayo. Taas nga po ang inyong kamay. Kung ngayon lang kayo napadpad sa lugar na to. Meron po ba? Kung makita. Kung meron po, closing prayer po tayo. Punta po kayo dito. Pag-pray ko lang po kayo, saglit. Then, tapos na tayo. Sige po. Kung may mga nag-invite sa inyo, samahan nyo sila. Papunta rito. Meron po ba? Ayan. So, dito po. Harap po kayo sa akin. So, welcome po kayo dito sa Juhia. Kami po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group na walang tinuturo dito kundi Bible lang at walang ibang tinataas kundi si Jesus lang. So, ang tinuturo po namin dito from the Bible is the practicality ng buhay natin, yung totoong nangyayari. Real life, real time. Hindi yung panay spirikitik na hindi mo ma-apply sa pang-araw-araw mong buhay. So, before we close, ayan, kung meron pang mahabol, before we close, mahirap pa ang buhay sa mundo kung wala si Lord. Mahirap pa ang buhay sa mundo kung wala tayong guide. We need God to guide us dahil we never been this way before. Hindi pa tayo nabuhay sa daigdig first time. Kaya para tayo magtagumpay dito in all aspects of our lives, in every season, in every ups and downs, kailangan natin yung nagsabing, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Alam ko yung ending even before the very beginning. Si Jesus po yun. So, pray po tayo. Tanggapin natin si Jesus sa heart natin. Lahat tayo yumuko. Lahat tayo pumikit. At pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na tayo ay nagsusurrender sa Kanya. Taas natin yung kamay natin kahit isa lang. At sumunod kayo sa panalangin ito as we bow our head and close our eyes. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. At wala akong magagawa. Para iligtas. Para baguhin. Para ayusin. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Patawarin. At linisin. Sa lahat-lahat. Ng aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, Panginoon. Pumasok ka sa aking puso. Bilang aking Diyos.
Panginoon Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. at sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa bawat isang lumapit dito sa harapan, sa iyong mga anak, at doon sa taas, mula dito sa baba hanggang doon sa taas. Lord, ang bawat isa ay may mga pinagdadaan ng suffering, anything that causes pain, emotionally, mentally, physically, that is suffering. Kaya Lord, anumang aspeto, anumang suffering na meron ang bawat isa, Lord, maintindihan namin yung meaning, yung purpose, yung reason for this. At Lord, lagi kaming manampalataya sa iyo that you will never leave us nor forsake us no matter what. You will not leave us alone at hindi mo kami bibitawan kahit makabitaw kami, Panginoon. Kaya dalangin ko sa lahat ng aming natututunan sa iyong salita. Hayaan mo, Lord, na when things goes wrong, na hindi na namin makontrol, even the reaction of our bodies, Lord, we will let go. We will let go at hayaan namin na ikaw ang humawak sa amin because you are the God who is in control, not us. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong kakayanan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong katalinuhan, na laging mabuti ang plano mo sa buhay namin. At hindi mo kami hahayaang mabigo. Thank you, Lord. Sa buong linggong ito, patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan. Patuloy naming maranasan ang iyong kalakasan, kagalingan at pagpapala. Salamat, Lord. We entrust everything to you this whole week. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen.